It's time for Africa. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Filipina Engineer. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe na po and paki-like and share na rin po. So today, I'm gonna share with you ano po ba yung mga naging experience ko dito, struggles po bilang first time OFW, at yung mga nalaman ko po sa Africa. Tara po, samahan niyo ako! So, kukwento ko pala sa inyo kung ano ba yung mga naging experiences ko dito sa Gambia. Bukod pala sa first time ko tong mag-abroad, first time kong makarating sa African country, first time ko rin mapunta sa isang Muslim community. Siyempre po, diba, nung nakarating na ako dito, marami pong magtatanong kung kamusta po ba yung lugar na napuntahan ko, kung kamusta po ba yung mga tao. Yung sa lugar po, okay naman po siya, di ba po pag Africa, inisip natin, disyerto agad. Dito naman po hindi. Katunayan nga po, it's also a tropical country. Same po siya sa Pinas na tag-araw, tag-ulan lang. Talagang kapag summer, pag tag-araw, sobrang init. Tapos, na-experience ko po pala dito yung parang may sandstorm. Sabi po nila, yung wind daw po nanggagaling sa Sahara Desert, kaya daw po ganun. Kapag po ganung situation, yun, magpe-face mask ka po. Kasi nga, sobrang maalikabok. Ganun. In fairness po dito sa Gambia, ang ganda po ng beach po nila. Peaceful po. Minsan po nagpupunta po kami doon, minsan naliligo, minsan naglalakad lang sa tabi ng dagat. Okay din po. Yung dagat po, mga 10 minutes away lang po sa bahay po namin. Mga Afrikano naman po dito nakakatuwa kasi palabati po sila, ngingitian ka nila, i-greet ka nila ng hi, how are you? Ganun po sila dito. Pero hindi ko po alam kung ako lang yun nung una-una po talaga dito. Siyempre po first time ko na talagang mapunta sa isang African community, African country. Nako-confuse po ako, parang kakamukha lang yung tao. Ang hirap pong i-identify. Ganun po. Nasa site na po ako dahil po pala sa opportunity na to. Nakamit po ako ng iba't ibang foreign nationals from different African countries, from India, from European countries, and from China po. Dahil ang mga colleagues ko po ay Chinese, ng employer ko po ay Chinese. Matuwa lang po talaga kasi matututo ka po talaga sa kanila professionally. Kahit papano makikita mo yung glimpse ng culture na meron po sila. How they think, how they work, how they treat people. Kung minsan lang din po talaga ang nagiging problem sa abroad ay language barrier. Kung minsan po nagkakaroon pa rin ng gap sa English po. Kumbaga po sanayan lang din talaga. Bali ako lang din po pala yung Pilipina sa kumpanya namin. Yun lang po talaga yung disadvantage na hindi ka marunong ng salita ng ibang lahi. Ma-OP ka talaga ganun. Tsaka kung minsan, di ba, magdududa ka kung ikaw ba yung pinag-uusapan, ganun. Mag-iikot-ikot lang po ako dito sa PV area. Mabuti naman po ngayong araw, maganda yung panahon. Kahapon po talagang maulan. Tingnan niyo po yung daan. Nung nandito na po ako, na-experience ko rin po pala yung sa tubig po nila. Kasi po yung source po ng tubig namin sa bahay, mga boreholes po. Hindi ko po alam, di naman po maselan yung balat ko, pero nangati din po ako sa tubig na panligo. Isang buwan din po akong nag-adjust para po masana yung balat ko sa tubig. Tapos po pala, hindi rin kami umiinom ng local water dito. Bali, iniinom po namin yung bottled water, yung purified na po. Kasi po, medyo may problem po sila dito sa water nila. Kahit nga po yung mga purified water nila,
may lasa po. Parang hindi pa rin po ganun ka-satisfied inumin. Talagang sanayan lang po. So, inalis ko na po yung face mask ko tsaka yung hard hat. Mainit po. Nung nandito na po ako, napansin ko po na pawala-wala po yung power po ng kuryente namin sa bahay. May time po na for few minutes lang, may time na for few hours talaga. Tapos po ayun, nalaman ko na unstable po pala yung electricity po nila dito sa Gambia. Malaki pong tulong talaga yung solar power plant na ma-improve po yung stability po ng electricity nila. Going back to the building site, guys. I finished. So I'm going for lunch. Marami palang nagtatanong din sa akin kung safe ba dito. Kung pupunta po kayo dito, kung mag-work kayo, mag-vacation, advice ko po na magdoble ingat po kayo, be alert. Lalo na po kapag babae kayo at mag-isa lang. Kasi hindi po siya talaga ganun ka-safe. One time po, pauwi na po ako nun, nag-taxi lang ako. Muntik na po akong madukutan. Nangyayari naman po ito around the world. Pero sa bansa natin, never ko pa siyang na-experience, dito lang. So, I'm going to eat lunch. Kain po tayo. Ito po yung rice ko. Rice is life sa mga Pinoy. Some pork. Some like this. This one is chicken. Kain po tayo. 1 year na po pala akong gumagamit ng chopstick. Di man po ako magaling, pero nagagawa ko naman po. So guys, pabalik na pala ako ng site. Pero bibili pala ako ng tubig. Naubusan kasi kami sa bahay. Ilang akong tubig ko. Sobrang init pa naman, mahirap ma-dehydrate. The normal one. Bibili pala ako nito. Yogurt. It's good. Guys, bumili pala ako nito po, yogurt. Vanilla flavor. Masarap siya. Try nyo kung nandito kayo. Guys, medyo mahal din pala yung mga bilihin dito. Di ko alam kung magkano yung cheese ring na malaki sa Pilipinas. Dito, yung halaga niya 90. Ganun siya kamahal kasi nga imported yung mga goods dito. Isa pa po pala sa napansin ko dito, yung mga sasakyan po, halimbawa po taxi, ganun. Mga astig po yung branda. Mercedes-Benz, Volkswagen. Yung mga sasakyan po, yung iba luma na, yung iba okay pa. Nakita ko po na yung mga tao po dito, yun nga, maraming sasakyan pero mga second-handed na. Siguro yung iba po, more than second-hand or what. Tsaka marami rin po silang ukay-ukay dito. Minsan po tatry kong mag-vlog kung kaya po kasi di ba po mahirap mag-video po dito. Ay, Papi. Papi, where's Wisdom? Where's Wisdom? Yes, ma'am. Where is Wisdom? Wisdom is not. It's not come today. Ah, he did not come today. Wisdom is not come today, ma'am. Ah, okay. But answer no. Okay. I'm in the site, guys. So, ayun pa po pala. Diba po kapag ka nag-abroad ka, mapalad ka kung meron kang kamag-anak, meron kang kaibigan, or at least mga kakilala na they are around you na kapag kailangan mo ng tulong, tutulungan ka kapag nagkasakit ka, pagmamalasakitan ka. Realize ko po na sa abroad, lalo na po kung mag-isa ka, kailangan po mas ingatan mo yung sarili mo, mas gawin mong healthy yung sarili mo kasi mahirap. Siguro naman po yung mga ka-work natin, yung mga kakilala natin, magke-care sa atin. Pero no one will take care of you more than yourself. I'm going. It's exactly 5 p.m. Guys, may papakita ko sa inyo. Tingnan niyo yung mga bata sa likod. Ay, nagsisakay sila. Tapos nagsisisigaw.
So, nasa bahay na po pala ako. Hawakan ko na lang po yung mic para po marinig nyo. So, ayun lang po yung kwento ko for today. Kung minsan, mahirap din lumabas ng bansa, mag-isa ka lang, wala kang dadatnan na kakilala or kamag-anak. Pero po 'di ba kapag ka mag-isa ka, mas matututo ka. Yun naman po yung good thing. Kapag lumabas po tayo sa comfort zone natin, there is growth. Tsaka po lahat naman po ng pagpapagal, lahat naman po ng sakripisyo, nakikita naman po lahat ng Panginoon. Tsaka nagpe-pay off naman po yung hard work, 'di ba? Patuloy lang po kapag po napagod, papahinga lang pero wag hihinto. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan, lagi niyong tandaan that you are amazing. Bye-bye!